What's up mga kabaro? Isa rin ba kayo sa mga nahihirapan kumuha ng deviation kapag wala kayong masipat na celestial bodies? So sa video na to, pag-uusapan natin on how to get the deviation without celestial bodies by means of interpolation. Tara! Okay, tulad nga ng sinabi ko guys, how to get deviation without celestial bodies by means of interpolation. So meron tayo dito magnetic compass deviation table. Ayan. So, meron to sa bawat barko. So, pwede nyong i-ask kay second mate. So, halimbawa ang heading natin is 283. So, lagay natin dito 283. Ito yung heading natin. Ngayon, nahirapan tayong kumuha ng deviation niya kasi wala tayong masipat na celestial bodies eh. So, punta tayo dito. So, hanapin natin yung 283 na malapit. So, 283. So, malapit siya kay 270 ito at saka kay 285. So, nasa gitna yan si 283 si X. Okay, so lagay natin dito. So, 270 tsaka si 285 yung malapit. Okay, so kukunin naman natin yung kanilang deviation. So, si 270, so meron siyang deviation na 1.9. So, ilagay natin dito. So, 1.9 na deviation. Tapos, si 285 naman, meron siyang deviation na 1.5. Okay, so, ilagay na din natin dito. So, 1.5. So, ito yung hinahanap natin, si X. Bakit panay na lang lagi si X? So, ang gagawin natin is, isusubtract muna natin dito yung nasa kanan. So, ang gagawin natin, 270 minus 283. So, 13 yan. And then, after nyan, dito naman tayo kay 270 tsaka 285. So, 15. Okay. Yun ang gagawin natin. Ito, ganun din. So, subtractin natin yan. So, 1.9 minus x. So, wala siyang value. So, 0 yan. And then, 1.9 minus 1.5. So, meron tayong 0.4. Ayan. Ang gawin natin, substitute lang natin yan. So, si X. Tapos, yung nakuha natin, 0.4. Then, kunin natin to. So, 13. Then, 15. So, ang gawin natin is, itong 0.4, kailangan natin siyang i-multiply dito. So, 0.4 times 13. Okay, calculator tayo. 0.4 times 13, 5.2, and then i-divide natin yan dito sa 15. So, yan, 15. So, 0.34 po yung sagot. So, i-round up na lang natin siya na or 0.3. So, ang nandito, si X ay 0.3. So, ang gagawin nyo, pag nakuha nyo na yung pinaka-value niya, mula dito sa sinubstitute natin, so, doon na tayo pwede mag-subtract. So, 1.9 minus 0.3 is equals 1.6. So, ito na yung deviation natin sa heading natin na 283. So, I hope na may nagets kayo sa discussion ko. So, yun lang. Keep safe and God bless. Okay, so liban dito sa ginawa nating interpolation, so isa sa mga hinahangaan kong professor pagdating sa maritime ay si Professor Chris Mignon. So sir, credits lang sa gagawin kong formula is yung sa'yo, yung sa may D1 plus open and close parenthesis, C minus C1, etc. So itatry ko lang sir kung magtutugma ba yung ginawa ko dito sa interpolation ko at saka yung sa formula na ginamit mo. So, try lang natin sir. Okay, so ang formula na ginamit ni sir is yung D1 plus open and close parenthesis to, C1, and then divide natin ng C2 minus C1 tapos close parenthesis, then multiply natin ng D2 tapos D1. So, ito yung given natin na ginawa ngayon, itong 270, 283, tsaka 285. So, ito yung deviation compass sa deviation natin. Ayan, so 270 and
285. So, nasa pagitan yan ng ating hahanapin na ito, 283. So, try natin. So, ngayon, 270, tapos 283, and then 285. So, ang deviation nila, so, base sa nakuha natin, is ito ay 1.9 west. Tapos, ito namang isa ay, ayun, 1.5 west din, yung 285. 1.5 west. So, ito yung hinahanap natin, yung X na yan. So, ang gagawin natin, based sa napanood natin kay Sir Minion, ito, nilabelan natin muna to. So, itong 270 na to, ito yung ating C1. Tapos, itong 283 yung hanapin natin, ito si C. Tapos, itong 285 naman is si C2. So, ito yung deviation na makikita natin dito. Si 1.9, siya yung D1. At ito naman si 1.5, siya si D2. At itong si X, siya si D, yung hanapin natin. Okay, so input natin sa calculator guys, kung magtutugma ba yung ginawa natin na formula, yung hiniram natin kay Sir Minion, tapos yung ginawa nating calculation. Okay, so wala tayong scientific calculator, so try natin dito sa ating cellphone. Ayan. So dito, ang gagawin natin ay i-input muna natin si D1. So ang D1 natin ay 1.9. So pala muna natin 1.9 plus yung C natin 283 minus yung C1 natin ay 270, and then di-divide natin yan, tapos si C2 minus C1. So ang C2 natin is 285, tapos ang C1 natin is 270. Yan, tapos baba natin dito, multiply natin kay dito tsaka D1. So dito muna kukunin natin na 1.5 minus D1 na 1.9. Ayan. So input na natin to sa ating calculator. So sabi dito is ang formula ay D1 muna. D1 1.9 plus open parenthesis 283. Tapos, ano yung next? Minus 270. Close parenthesis. Tapos, di-divide natin yan. Open ulit. So, 285. And then, minus 270. Close parenthesis. Tapos, tsaka natin i-multiply si D2 tsaka si D1. So, 1.5. Tapos, minus 1.9. Then close parenthesis. So ang sagot dito kay sir is sa formula na ginamit natin is 1.553. So ito ay 1.553, or kapag ka-round off natin yan is 1.6. So tignan natin, check natin yung ginawa natin. So ang sagot din natin is 1.6. Ayan. So dito kasi naka-direct na siya sa ating calculation. Kumbaga ito, sinubtract ko yung 1.9 sa 0.3 yung nakuha natin dito sa ating calculation na sinubstitute natin. So, ganun lang din naman, wala namang pinagkaiba. So, yun sir, credits po sa ginawa nyo pong calculation. So, same lang din po. Thank you.